Next topic tayo. Alright, 30 seconds ulit. Okay, mga absat, puntahan natin si Attorney Enzo. Share natin si Attorney Enzo. Second subtopic natin to. Sabi niyo, gumugulong na raw ang ethics complaint kay Kiko Barsaga kaya ito nagwawala na. Ganun ba? Sige nga, pakinggan na. Kuha lang to, 8 minutes, maiksi lang. Sige nga. Kaya pala, nagwawala. Kaso umiiyak siya, attorney. Attorney, hindi naman siya nagwawala. Umiiyak nga siya. Nagmiyaw lang. Okay, pakinggan natin to. Here we go. Oops, yan na. Punto diretso tayo. Here we go. Pinagreklamo namin, parang sinasabi niya na karapatan niya yun. Actually, karapatan mo yun as a citizen. Pero hindi yun ang behavior na ini-expect from a congressman. Iba yung expectations from the average citizen, kaya iba yung rights ng average citizen, which is freedom of speech, mga ganon. But when you enter the House of Representatives, you are expected to hold yourself to a certain level of behavior. So we will just pursue that complaint kasi para malagay sa tama yung kilos ng lahat dito. But lagyan naman ng dignidad yung House of Representatives. Wala nang maraming palito, may totoo. Ito palang si Barsaga, sabi ni Congressman Ronnie Puno, kaya naman yan kaya naman yan parang na ngayon, nagwawala na si Congressman Kiko Barsaga, may mga parang people power revolution na. Kaya daw ganyan yan, sabi ni parang ganyan yan dahil nagmo-move forward na yung ethics complaint laban sa kanya. Pakta. Sa susunod daw na linggo, didinggi na Ito na. Didinggi na yung kasong yung ethics complaint laban kay Attorney, na-late nga siya kanina eh. Na-late siya doon sa kanyang unang hearing sa kanyang ethics complaint. Kasi kaya daw siya na-late, naglalaro daw siya ng games kagabi. Hindi kaya, nandun siya sa Forbes. No? Kahit 50 lang yung kasama niya. Potragis. Barsaga. Ayon kay Congressman Ronnie Puno, seryoso yung mga aligasyon doon sa kaso laban kay Barsaga. Well, alam mo, ganyan talaga yung I mean, nobody's preventing him from doing that. Kung gusto niyang gawin yan, di gawin niya, but I don't think he's going to get very much support, to be honest. Kasi ako lang, wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na ipag-impeach si President Marcos. Wala talaga, because I think honestly he's doing a good job. He is bringing up the correct issues, and he is determined to find the solutions in the issues that he has raised. So i-impeach mo dun? Pero siyempre, kung may isang tao na gustong gawin yan kahit na walang base, hindi mo mapipigil yun. But I don't think it will get anywhere. Palagay ko, wala siyang makukuhang katulong dyan. Meron hearing on Monday, yung final namin na complaint against him. Ang nagpadala na rin sila ng depensa nila. Alam mo, ang depensa niya is freedom of speech, yung mga ganun siya talaga, yung mga ganun. Alam mo, ang Ethics and Rules Committee, hindi criminal court. No, it is a vehicle for the House to protect itself against misbehavior by its members. 'Di ba? So hindi siya makukulong kung guilty siya sa Ethics Committee, no? Maybe may reprimand, may pagsabihan ganyan. Pero kasi yung ibang mga ginawa niya na pinagreklamo namin, parang sinasabi niya na karapatan niya 'yon. Actually,
karapatan mo yun as a citizen. Pero hindi yun ang behavior na ini-expect from a congressman. Iba yung expectations from the average citizen, kaya iba yung rights ng average citizen, which is freedom of speech, yung mga ganon. But when you enter the House of Representatives, you are expected to hold yourself to a certain level of behavior, no? And kung walang Agree, you need to act according to your profession. Sabi nga nila, di ba? Tinawag ka pang honorable, pero yung ugali mo, meow, meow, meow. My goodness. Nako po. ganon, wala na, magkakagulo na lang tayo dito. We are expected to act with a minimum level of decorum, di ba? And with respect to our peers, ganon. So pag wala yon, then we have to seek redress, no? And that's what we are doing now. Kasi sabi mo nga, tuloy-tuloy hanggang ngayon every time may opportunity siya, kukunan niya somebody on the floor. That's not expecting to be put on public domain, no? Hindi naman siguro tama yun. So we will just pursue that complaint kasi para malagay sa tama yung kilos ng lahat dito. But lagyan naman ng dignidad yung House of Representatives. We represent our districts. Kailangan we have to behave accordingly. Di ba? Actually, nung una, ang issue Grabe naman si Ardayan, imbis na honorable, naging dishonorable. Paktay tayo dyan. Yes, correct. Sila yung mga fake. Sabi naman ni Helen Valenzuela. Ayan, shoutout po sa mga bagong pasok. Dapat bigyan ng leksyon ang pusang iyan para hindi tularan, sabi ni Kapsat Jean 7078 channel. Uy mga Kapsat, shoutout. Almost 1,000 live viewers na tayo ngayon. Sa mga hindi pa po nagla-like dyan, baka naman, ilan na yung like natin, Lady Katkat? Katkat, ilan na yung like natin? O, sa shoutout po, going 1,000 na yung live natin, 946 live viewers again. Huwag kalimutan mag-like and subscribe mga Kapsat. Baka naman. Alright, pasok. Kiko Barsaga. yung nagsimula yan, yung mga unethical na mga na behavior ni ni Barsaga doon sa Kamara. Parang weirdo ang mga pinagagawa, hindi na tama sa isang kongresista. Hindi pa nga kasama diyan itong mga panawagan niya ngayon na parang nagbo-border na sa sedition, inciting to sedition. Nananawagan siyang People Power 3, papasukin yung Forbes Park. Kaya hindi pa nga yan kasama doon sa final sa ethics complaint. Kaya kung isasama pa itong mga pinagagawa ngayon ni Barsaga, yung kanyang mga parang nananawagan na ng pag-aalsa ng bayan, people power na medyo delikado. Nananawagan siya, sabi niya, papasukin na natin ang Forbes Park. Itong mga sinasabing ito ni Barsaga, wala pa yan dun sa ethics complaint. Ang ethics complaint pa lang sa kanya, yung mga parang bastos na ginagawa niya doon sa Kamara. Yun yung ethics complaint kay Barsaga doon. Pag sinama itong mga ginagawa niya ngayon na Lutong! Narangan tayo, Mabsat. O, narangan tayo ni Attorney. Mga Mabsat, sa mga di pa po nagla-like dyan, inuulit ni Maestro, like and subscribe po tayo. inciting to na inciting to parang inciting to sedition na o tila nagagatong na siya ng mga seditious na gawa, pananalita. Posibleng lalo pang lumala yung kanyang ethics complaint. Ang ethics complaint kasi, sa ethics complaint, kung seryoso yan, ang minimum dyan na pwedeng gawin sa'yo, reprimand. Ang maximum dyan, pwede kang isuspindi o kaya i-expel. Medyo napipiko na yata ang Kamara dito kay Barsaga kasi ang mga pinagagawa parang hindi na yung tamang gawa at kilos ng isang kongresista. Kung dito sa Kamara, yung ethics complaint gugulong na ayon kay moving forward na.
Hmm? Anyway, abangan natin kung anong-ano. Kaya sabi ni Congressman Ronnie Puno, malamang kaya yan ganyan na parang nagwawala na si Barsaga dahil nga alam niya na gugulong na yung mga hearings labang sa complaints sa kanya. Okay, so mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog! Grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. So, yun. I don't know when the subcommittee will take cognizance of this, but I have put everybody on notice that this is not a personal grievance on my part. So there is no reconciliation that is necessary or even possible. Sinabi ko, there is no reconciliation. Try to have a hearing, and because I want to try to have a hearing and to try to make my defense there, kasi mas maganda talaga pag if we can all air our grievances out and to talk about it. I prefer not to settle. Why were you late, sir? I wasn't there. Couldn't have spoken. But why were you late, sir? Why were you late? We were very busy last night. About, sorry. I know, I was just playing games. My computer. Ay, wala na naman akong sounds. Ay, inayan. O, yan. Napakinggan nyo. O, yan yung sagot niya. Yan yung sagot ni Barsaga, Mabsat. Busy daw siya kahapon, kagabi, sa kalalaro ng game sa computer niya kagabi. Kaya siya na-late dyan sa ethics committee na yan. My goodness. Lord protect our beloved president, sabi ni Imelda Cruz. Yun, diba? Kaya nag-iiyakan yung mga garapata, wala na. Naspak naman din. O siya, last topic tayo kasi kung na guys, isang or five. Last topic tayo. Thank you very much, Mabsat. Mag-isang topic pa tayo. Isa pa tayo. Last. Kuhan muna tayo. Teka lang. Countdown ulit tayo. Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Shoutout sa naiwang A600 plus. Like and subscribe po tayo.